Georgina's POV. Babe. Nangungusap ang mga matang nakatingin sa kanya ang dating asawa, na bigla na lang siyang hinagkan. Mr. President, anong ginagawa mo dito? Natatarantang tanong ko sa kanya, habang lumilingga sa paligid, mahirap na, baka may makakita sa amin sa ganitong sitwasyon, may isyu na naman kami. Umuwi ka na Mr. President, mahinang sambit ko, habang nakahawak sa kanya, dahil mahigpit ni Jackson akong yakap. Bakit mo ako pinapaalis, asawa ko? Saglit akong natigilan, at nawala sa wisyo, dahil sa sinabi ni Jackson. Asawa ko, amoy alak siya, kaya sigurado akong lasing lang si Jackson, kaya siya nandito. Hindi na din siya kumikilos, at mukhang nakatulog na siya, hinayla ko na lang siya papasok sa loob ng kondo, at inihiga sa sofa. May problema ka ba? Mahinang bulong ko sa kanya, habang hinahaplos ang buhok niya, may tubo na rin ng balbas sa mukha niya, na wala naman dati. Halata sa mukha ni Jackson, ang matinding pagka-stress. Hindi ko maiwasan magtanong sa sarili ko, kung ako ba ang dahilan, kung bakit siya nagkakaganito. Habang nakatingin sa kanya, nakaramdam ako ng matinding lungkot, at pangungulila. He was my first love, but I guess first love supposed to be painful, and unsuccessful, even though our love ended up a tragedy, wherein we only have the once upon a time, but not a happily ever after story. Hindi ko pinagsisihan na sa maikling panahon, naging laman siya ng puso ko. Napailing na lang ako, tanggap ko ng matagal nang tapos ang lahat sa amin. Tumayo ako, at pilit na naglakad papunta sa kusina, kahit na parabang nanghihina at nanlalambot ang mga tuhod ko. Agad akong kumuha ng bimpo, at maligamgam na tubig, ilang beses din akong napabuntong hininga, bago ako muling bumalik sa sala, at naupo sa tabi niya. Okay Georgina, pupunasan mo lang siya, yun lang walang mali siya. Pagkakausap ko sa sarili ko, habang tinatanggal ko ang butones ng suot niyang polo. Napakagatlabi na lang ako, nang tumambad sa akin ang six-pack abs niya. Just go Georgina, umayos ka, wag mong pagnasaan ang abs ng dati mong asawa. Hindi na yan sayo, siguro naman may abs din si, I mentally slapped myself, for this insane thought of mine. Kinakabahan at nag-aalinlangang, pinunasan ko ang mukha ni Jackson, mga braso at katawan, nang matapos ako, ay itinakip ko na lang sa itaas na bahagi ng katawan niya ang suot niyang polo, saka ako muling bumalik sa kusina, para may pagluto siya ng soup. Sino bang niloko ko? Anong magluluto ng soup, kahit nga magprito ng itlog hindi ko magawa ng maayos. Naghanap ako ng mga instant noodles na pwedeng iluto, para mainaitan man lang ang tiyan ni Jackson. At buti na lang may mga stock kaming ganun dito sa bahay. Georgina, agad akong napalingon sa likod ko, at nakita ko ang nakatayong si Jackson sa may entrada ng kusina, at nakatopless siya. I thought I was just dreaming, when I saw you taking care of me. Inilapag ko sa mesa ang isang mangkok ng ramen bago siya hinarap. You wasn't, pero kainin mo na yung noodles, tapos bumalik ka na kay Isabel, you shouldn't be coming here, hindi makakabuti sa itong dalawa. Diretsahang sambit ko, habang nakatingin ng diretso sa kanya, pero bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Bakit parang nasasaktan ako, nang makita ko sa mga mata ni Jackson, na nasaktan siya dahil sa sinabi ko? Paano kung ayaw ko nang bumalik kay Isabel? Babalik ka ba sakin? He seriously asked, while staring at me with langang. Anong kagaguhan na naman ba ito? Anong akala mo sakin laruan mo, na pwede mong iwan basta-basta, tas babalikan mo kung kailan mo maisipan? Galit na sigaw ko sa kanya, habang pilit na pinipigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ngayon, galit ako sa kanya, dahil sa mga ginagawa niya. But why my heart was beating so fast? The way it beat for him before. Hindi pwedeng mahal ko pa siya. I have moved on, and I love Rizzy now, but why? Umalis ka na Jackson, and stop saying na gusto mong bumalik sakin, kasi baka mapaniwala mo ako, at umasa na naman ako sa wala. Stop giving me false hope. Marahas kong pinunasan ang mga luha na tumulo sa pisngi ko. I love you Georgina. Mahinang wika ni Jackson, pero sapat na yun, para ito'y aking marinig. I sarcastically laugh,
before slapping him. Ang sama mo. Do you even know how hard it is for me to let you go? Dahil mahal kita, at alam kong mahal mo ako. And when I finally let go of you, and move on, babalik ka para ipaalala sa akin na mahal mo ako. Kung mahal mo ako, you should have fight for me. 1 year ago, you should have come back earlier to me, cause it's too late. Lumapit si Jackson sakin, at niyakap ako, habang pilit akong kumakawala sa kanya. I'm sorry for that, but I love you, Georgina. I really do. Marahas ko siyang itinulak, dahilan para mapa-attract siya ng ilang hakbang. I'm sorry too, but I don't love you. Agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya, habang patuloy na lumuluha ang mga mata ko. Look at me, and say that you don't love me. He blurted. I sighed and looked straight into his eyes. Hindi na kita mahal, matagal nang hindi. I was caught off guard, when he suddenly crashed his lips into mine. He was kissing me passionately, at ramdam ko talaga na mahal niya nga ako. I kept on telling my mind, that I shouldn't kiss him back, but I end up answering his kiss. He ended the kiss and looked at me. You still love me? Bulong ni Jackson, bago ako binuhat. He stands up and carry me in a bridal style. Habang walang patid ang aming paghahalikan, he used his foot to close the door, since his hands are busy doing its task. He carefully lay me on my bed. Hinubad niya muna ang polong suot, bago niya ako muling kinubabawan and, he starts removing my clothes one by one. Both of us are now naked. I know that this is wrong, but having her under him feels so right. I was too carried by the sensation, to think right. Hindi ko na alam kung ano ang dapat gawin, wala na ako sa tamang katinoan, dahil sa sensasyon na pinapadama sa kanya ng asawa. At tuluyan siyang inangkin ni Jackson. I love you. Bulong niya sakin. I love you too. I answered back and hugged him. Before drifting to sleep, naalimpungatan ako, dahil sa lamig na bumabalot sa bawat himaymay ng aking mga laman. Bahagya akong kumilos para hilahin ang kumot, at ibalot yon sa aking katawan, nang maramdaman ko ang pagpulupot ng pares ng mga braso sa aking bewang. The way that pair of arms hold me felt really familiar, and I really missed it. Memories of what happened last night came flashing back. Agad akong napabalikwas ng tayo, at halos mabato ako, nang makita ko si Jackson na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Anong kagagan na naman ang nagawa ko? I'm screwed. Agad akong tumakbo sa CR, at nagayos ng sarili. Nagpapanik na tinitigan ko ang sarili sa salamin, habang pilit na iniisip kung ano ba ang dapat kong gawin. I sighed multiple times, before I came back in my room where Jackson is sleeping peacefully. Paglabas ko ng CR ay parang mas lalong hindi ako nakahinga, lalo na nang makita kong gising na rin si Jackson, at sa awa ng Diyos ay bihis na rin. Georgina, masayang bati niya sa akin, at akmang yayakapin niya pa ako, nang umiwas ako sa kanya, dahilan para mawala ang matatamis ng ngiti sa lobby niya, at mapalitan ng pagtataka. Umalis ka na Jackson, at huwag ka nang babalik. Malamig na turan ko sa kanya, habang pilit na umiiwas ng tingin. Hindi tanga si Jackson, para hindi malaman na nagsisinungaling lang ako. Dahil alam ko sa sarili ko, na my eyes shouts the opposite. I want this man to stay by my side. Bakit? May mali ba akong nagawa? He confusedly asked. I immediately shook my head. Tayong dalawa ang may maling ginawa. What happened last night between us? He sarcastically laughed, as he Saturday on my bed, and frustratedly run his finger through his hair. You mean making love? He sarcastically asked, while eyeing me seriously. It's just a lust. I did not make love to you. Pagtatangi ko pa, dahilan para tuluyan ng magbago ang aura ni Jackson. It's making love, if feelings were involved Georgina. I can feel it last night. That you love me. Galit na sigaw ni Jackson sakin. Mahigpit na napahawak na lang ako sa lelayan ng aking damit. I sighed for the 9th time. Nakalimutan mo na atang artista ako. I'm good at faking my emotion, hindi na kita mahal. I lied as I took a glance of him. Galit na tumayo si Jackson,
at lumapit sakin, marahas niyang hinawakan ang magkabilang balikat ko. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Matapang na sigaw ko sa kanya, pero mas lalo niya lang hinigpitan ang pagkakahawak sakin. Mukha ba akong nakikipaggaguhan lang sa'yo kagabi? What happened between us last night were true for me, feelings were involved. I mean it, when I made love to you, so do saying I love you. And I don't, mahinahong sambit ko, habang pilit na nakikipagtitigan sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ko. Habang humahagalpak siya sa tawa, ngunit sabay na tumutulo ang mga luha sa mata ni Jackson. But you said you love me too. Parang batang pagdadahilan ni Jackson, baka sa abuhing mga mata niya. Ang sakit na kanyang nararamdaman. Sakit na ako mismo ang nagdudulot. I lied when I say that. Umalis ka na Jackson, bumalik ka na kay Isabel. I pause for a moment, to look up so my tears won't fall. I love Rizzy so much, and I can't choose you over him. I'm sorry the story of us ended a long time ago, I added and tried to crack a smile. He weakly smiled at me, I love you, and because of that I'm letting you go. Bagsak balikat si Jackson na umalis sa kwarto. Agad akong napaupo sa sahig, nang makalabas si Jackson ng kwarto, at doon na tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha sa mata ko. Sungit, you look so preoccupied, what happened? Rizzy worriedly asked as soon as we entered the car, papunta kasi kami sa isang party ng business partner niya. I smiled to him as I held his hand. No matter how hard and painful it is to hold my hand, never let me go, seryosong sambit ko. Saglit niyang inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada, at may pagtatakang tinitigan ako. I know it sounds selfish, but never let me go, no matter how painful it is, just stay. Bahagya siyang lumapit sakin, at hinalikan ang noo ko. I won't let go of your hands, unless you said so. Umayos na siya sa pagkakaupo at muling nagmaneho. I have this friend who is so pitiful. I paused for a moment, and took a glance at myself in the side mirror of the car. She had this man that she really loved, but she easily let him go, how full of her. I faked a laugh but a tear escaped from my left eyes, that I quickly wiped. Tuldok, how full of me. She badly wanted to die after losing him, but she thought that living a life without him is her karma, for what she have done in the past. I added, Georgina, you need to tell that friend of yours, that she have to accept the consequences, of letting him go. He may be trying to start a new life so your friend must too, he blurted. That made me smile. This man really need to know how to comfort me. Did I save a whole country in my past life to have Rizzy by my life? Nandito na tayo. Nakangiting wika niya, agad din kaming bumaba ng kotse, at pumasok sa loob. The surrounding looked so expensive. Alam mo yung mga party, na parang si Oprah ang nag-organize. Ganon ang itsura ng venue. Mr. Olivers, nandito ka rin pala. Napapikit na lang ako, nang marinig ang pamilyar na boses ng babae. If she's here I'm sure that he's here too. Bakit ba parang napakaliit ng mundo namin? Georgina, kilala mo naman si MS Ramirez hindi ba? Para tuloy gusto kong bigwasan si Rizzy, dahil sa tanong niya. Malamang kilalang kilala ko ang babaeng yan. Of course I do know her. Isabel and I both fake a smile. She is one of my new investor, he continued, kaya parang napako ang mga ngiti sa lobby ko. Does this mean na lagi ko siyang makikita sa entertainment? Pabulong na tanong ko sa kanya, habang nakangiti pa rin na parang tanga. Not really, he whispers back. May dalang dalawang baso ng white wine na lumapit sa amin, si Jackson more on like lumapit kay Isabel, at inabot yun sa kanya. He genuinely smiled at us before he wrapped his arms around Isabel's waist. Hindi ko ikakaila na nakaramdam ako ng selos, kaya nag-iwas na lang ako ng tingin. Kailangang kalimutan ko na ang taong yun. I have Rizzy by my side, and I should focus on him instead. Mr. Olivers, it would be a pleasure, if you and your fiancé would attend our wedding 2 weeks from now. Nakangiting tura ni Jackson, habang mataman na nakatingin sakin.
Honey, hindi ba nakakahiya yun kay Georgina? Isabel asked while staring at him. At lahat sila ay nakatingin na sakin. Great, ayos lang naman, besides I have moved on, we're cool now. The three of them smile at me. Talaga. Napa-oo lang naman ako, dahil ayokong magmukhang bitter na ex-wife sa harap ng tatlong ito, lalo na sa harap ni Rizzy. Okay, then we'll be expecting your attendance. Nakangiting wika ni Jackson, bago sila umalis ni Isabel. Seryoso ka bang pupunta ka talaga sa kasal ni Isabel at Mr. President? Seryosong tanong ni Ate Neslie, habang nagme-makeup ako, and guess what? Ngayon na ang araw ng kasal ng taong mahal ko. I hope I can stand to watch the person I love, get tied to someone else. I have to, nakapag-promise na kasi kami ni Rizzy sa kanila na pupunta kami. Nagpatuloy ako sa pag-aayos sa aking buhok. I have to look beautiful as her, sa itsura at posture man lang makabawi, at makalamang lamang ako. Sabihin mo na lang kay Mr. CEO na nagkasakit ka bigla, I'm sure maiintindihan ka nun. Panunudyo niya pa sakin, kaya napairap na lang ako sa kanya. Ate Neslie, I'll be fine. Hindi ko naman siguro ikamamatay, kapag pinanood ko ang wedding ceremony ng dati kong asawa, naiiritang wika ko sa kanya. Isa pa, ayoko namang magmukhang bitter, mamaya kung ano pang isipin ng mga tao. Tumayo ako saka lumakad papunta sa higaan, para kunin ang puting cocktail dress na isusuot ko. Hindi mo nga ikamamatay, pero ikamamatay naman ang puso mo, figuratively. Napatigil ako sa paghaplos sa malambot na fabric ng cocktail dress, at napatingin kay Ate Neslie, na nakaharap sakin, na para bang pinag-aaralan nito ang ekspresyon sa mata ko. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko na siya mahal, pagtatangi ko pa, pero seryosong tinitigan niya lang ako na para bang nakagawa ako ng kasalanan. Yung paraan ng pagkakatingin niya sakin, ay para bang yung titig ng mga nanay, pag nahuhuli nila ang kanilang anak na nangupit ng 5 piso sa wallet nila. You don't have to lie to me, siguro nga mahal mo si Rizzy, pero mas mahal mo pa rin ang dati mong asawa, she uttered, and Saturday on my bed so I did the same. Kinuha ko ang kwintas na suot ko, kung saan pendant nun and dating wedding ring namin ni Jackson. Mahal ko si Jackson, Ate Neslie, pero kasi minsan hindi sapat na mahal natin ang isang tao, para makasama natin sila. I love him but I know now that I should stop loving him, hindi dahil ikakasal na siya sa ibang babae, kundi dahil hain na tama, dahil kapag patuloy ko siyang minahal, masasaktan ko. Lang ang taong sobrang nagmamahal sakin. She held my hand and squeezes it, as she smiled at me. I believe that to loving someone is something that I can learn. I am selfish enough to ask Rizzy to love me and stay by my side, even if I know that I don't love him that much, at mas magiging selfish pa ako, kung sasaktan ko pa siya. Alam mo ba, sabi nila, kapag nagmahal ka ng dalawang tao, sa parehong pagkakataon, mas dapat mong piliin yung pangalawang minahal mo, dahil hindi mo raw mamahalin yung pangalawa, kung talagang mahal mo pa yung una. Ate Neslie hugged me tight. I'm so proud of you, Georgina, sobrang nag-matured ka na. Isang matamis na ngiti lang ang isinukli ko sa kanya. Magbihis ka na, at mukhang nandyan na si cotton candy man mo. Nakangiting wika niya nang may mag-doorbell. Lumabas na siya sa kwarto, para pagbuksan ng pinto si Rizzy, habang isinuot ko na ang cocktail dress. I smile not because I have to but because I can. Sana man lang hinayaan mo nang si Isabel ang maging pinakamaganda sa araw na ito, dahil sa kasal niya. Natatawang komento ni Rizzy, nang makita niya ako, kaya automatic na dama po sa braso niya ang mga kamay ko. Sira ka talaga, natatawang sagot ko sa kanya, habang paakay kami ng kotse, but I mean it seriously, I'm sure that you look so gorgeous, than the bride, you know that. Pakasalan na rin kaya kita ngayon. Pagbibiro niya pa, na pareho naming ikinatawa. I sighed as we stopped in front of the church. Marami na ring tao sa simbahan, pero wala pa ang bridal car. Okay, huli kasing dumadating yun, napatigil ako sa paglalakad, nang makaramdam ako ng pagkahilo. You okay? You look pale, nag-aalalang tanong ni Riz sakin, habang nakaalalay ang mga braso niya sa bewang ko. I'm fine, nahilo lang ako bigla. Hindi naman ako nagkasakit bigla,
dahil pumunta ako sa kasalang ito, hindi ba? Ilang minuto rin kaming nasa gilid lang, habang nakapikit lang ako, at nakahawak sa balikat ni Reese. Okay na, halika na, pumasok na tayo, andyan na yung bridal car, sambit ko nang medyo umayos na ang pakiramdam ko. Pagpasok namin ay agad na rin kaming nakaupo. Ilang minuto lang, ay nagsimula na ang wedding ceremony. Bumukas ang pinto ng simbahan, at mula doon ay may matatamis na ngiti sa labing naglakad papunta sa altar si Isabel. I tried to smile, pero sobrang sama talaga ng pakiramdam ko, nahihilo ako, at para bang nasusuka. Ako na ewan. I sighed to calm myself, dahil pakiramdam ko ay bigla na lang ako mawawala ng malay rito. Mag-iisang oras at kalahati na rin siguro nang magsimula yung wedding ceremony. I now announced Jackson Segovia, and Isabel Ramirez, husband and wife, you may now kiss the bride. Rinig kong wika ng pari, kasabay ng malakas na pag-cheer ng mga bisita, at palakpakan ng paghahalikan nilang dalawa. Tumayo rin ako at pumalakapak. Nang maramdaman kong masusuka ako, ay dali-dali akong umalis, at naghanap ng CR. Agad akong pumasok sa isang cubicle, at doon sa muka, pakiramdam ko, ay hinahalukay ang tiyan ko. Nang makalabas ako sa cubicle, ay nagmumag muna ako bago tuluyang lumabas ng CR, kahit na medyo nahihilo pa ako. You're not okay, dadalhin na kita sa ospital. May awtoridad na wika ni Rizzy, na nakaabang sa pinto ng CR, nang makalabas ako roon. Hindi na kailangan, baka may hindi lang ako nakaing maganda kanina, pagdadahilan ko, at lalakad na sana ako, nang mas lumala lang ang hilong nararamdaman ko. Unti-unti na lang nagdilim ang paligid. Georgina, rinig kong sigaw ni Rizzy, bago ako tuluyang mawalan ng ulirat. Thanks God, you're awake. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong sakin ni Rizzy, pagmulat ko ng aking mga mata. Agad kong iginala ang paningin ko, at mukhang nasa isang private room ako ng ospital. Feeling better, pero paano yung kasal nila Isabel? Pagtatanong ko habang umuupo mula sa pagkakahiga. Marahang hinaplos niya ang buhok ko, I've told them that you passed out. Magtatanong pa sana ako, nang bumukas ang pinto, at mula roon ay pumasok ang isang babaeng doktor. How is she? He asked while holding my hands. The doctor smiled at the both of us, and it's pretty weird, she's fine and so do the baby. Para akong nabingi dahil sa sinabi ng doktora, ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong ko, hoping that I misheard it. You're 2 weeks pregnant, Miss Evangelista, congrats. Nakangiting wika niya. Unti-unti namang nabitawan ni Rizzy ang kamay ko, na mahigpit niyang hawak kanina, samantalang napatingin, at napahawak na lang ako sa tiyan ko. I'll leave the two of you here. Nakakabinging katahimikan ang namutawi sa pagitan namin ni Rizzy, nang makalabas ang doktor. He looked at me, with a questioning look in his eyes. You're pregnant, and I'm sure that it's not mine. Tiimbagang na wika niya, habang galit na nakatingin sakin. Siya ba? Agad akong napahagulhol, dahil sa malakas na pagsigaw niya, I'm sorry. Yun lang ang mga salitang nasambit ko, habang pilit kong hinahawakan ang kamay niya, na marahas niyang nabinawi sakin, bago siya umalis ng kwarto, at naiwan akong yung jiyak, habang hawak ang tiyan ko. I'm bearing Jackson's baby. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.